Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat, isang ligtas, isang malusog at malakas na pangatawan para sa ating lahat. Sa oras na ito tayo ay narito na naman tayo ngayon sa ating ginagawa palagi na pagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At tinatawag din natin itong preaching in the Wilderness series, kung saan na binabahagi natin yung salita ng Diyos, pinagnilayan natin, at from time to time sumasagot din tayo ng mga katanungan kung sa ating kakayanan, and then kung hindi mo natin masagot, ay pwede naman natin sagutin sa sunod ng mga pagkakataon. At tinatalakay natin ang ating pananampalatayang Katoliko na para sa kabatiran din ng mga kapatid natin na malimit na kapag walang kaalaman sa pananampalataya ay malimit na naaakay sa iba't ibang mga sektang nagsisilipana sa kasalukuyan. So, shalom, at binabati ko yung malimit natin ding mga nagsusuporta sa atin, Mystery of Faith, sina Pablo, sina Mang Romy, at iba pa na ating mga kapwa Katoliko at ibang man hindi man Katoliko yet, from time to time ay dumadaan sila sa atin. So, ang prayer natin na iligtas nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito sa lahat ng mga mabibigat ng mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, at maging sa mga bagay na beyond our control. And we are also claiming the word from the scripture in 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. So, shalom mga kapatid. Okay. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 11, verses 42 to 46. Glory to you, Lord. Woe to you, Pharisees, you pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. This you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees, you love the set of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you, you are like unseen graves over which people unknowingly walk. Then one of the scholars of the law said to him in reply, Teacher, by saying this, you are insulting us too. And he said, Woe to you also, scholars of the law. You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ay, contemplative soul, thank you, God bless. Okay. So yan mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon, ang patungkol sa denunciation of Pharisees and the scribes, the scholars of the law. Actually, nag-start siya dito sa verses 37. At ito is magtatapos sa verse 53, pero ang Ebanghelyo ngayon is from verses 42 hanggang 46. So, sinasabihan ng Panginoon itong mga God bless contemplative soul. Sinasabihan ng Panginoon itong mga Pariseo sapagkat ini-impose nila sa mga tao yung pagbabayad ng ikapo. Ayan, mga kapatid. Kahit yung mga gulayin daw, sabi ng Panginoon na kahit mga gulay ay hinihingan pa nila ng ikapo. Pero yung consideration, tinatawag na consideration sa mga tao, yun yung pinupuna ng Panginoon sapagkat kahit yung mga balo ay sinisikil na po nila. Kung babasahin pa natin dun sa Matthew chapter 23, babasahin natin dun na talagang pati yung mga balo ay sinisikil nila para lang magbigay ng ikapo. Tapos sinabihan sila din ng Panginoon kasi kaya nila ginagawa yun. Kasi inuhututan nila, kasi kinukurakot nila yung
ikapo ng mga kababayan nila. Yun yung pinaka-purpose kung babasahin natin sa Matthew chapter 23. Kaya sinasabihan sila ng Panginoon dito sa Matthew chapter 23, kung babasahin natin dito na pinagsabihan sila dito ng Panginoon, kaya gustong-gusto nila i-impose yung 10 or ikapo, ika-10 bahagi ng lahat ng kinikita mo, mga kapatid. Lahat ng meron ka ay kailangan magbigay ka ng ikapo. Ngayon, kaya ginagawa nila yon. Kung babasahin natin itong Matthew 23, basahin niyo po, challenge ko sa inyo. Kaya nila ginagawa yon kasi gusto nga nila, kinukurakot nila. Sinasabi nila ng Panginoon dito na kinukututan ninyo pati mga babaeng balo. The purpose is for them to be filled. Yan. Na parang katulad sa atin sa kasalukuyan na kaya ayaw nilang alisin yung value-added tax. Di ba? May mga tax na bawat galaw natin may tax na. Tapos meron pang tinatawag na value-added tax. So ayaw nilang ibaba sa 12%. Gusto ay 10%, di ba? Si Congressman Kiko, gusto niya alisin talaga totally. Kasi lahat ng kuan na may mga taxes na eh. Ngayon, gustong-gusto nila i-impose yun kasi yun nga, malungkot man sabihin, pero napupunta lang sa kanilang mga bulsa. The same way dito sa Ebanghelyo ngayon, kaya pinagsasabihan sila ng Panginoon. Ay itong mga taong ito na mga leader natin, maaring they don't believe actually in God. Itong parang katulad nito mga Pariseo, na kung titingnan natin dito sa Matthew 23, mas detailed ang pagkasulat nito ni San Mateo, na itong mga tao na ito ay nananalangin sila ng mga mahaba para pagtakpan yung kanilang kasamaan, pagtakpan yung kanilang ginagawang pagnanakaw sa ikapo ng mga tao, mga kapatid. So the same way, itong mga politiko natin siguro sa kasalukuyan, actually they don't believe in God. Okay? Siguro yung mga lindol ngayon, mga sakuna ngayon, as kung titingnan nila ito'y ano lang, scientifically can be explained scientifically, na as long na can be explained scientifically, ay hindi nila yan paniniwalaan, hindi nila yan ganun na lang sasabihin nila scientifically yan. That is happening because gumalaw yung fault line. Pero it is not because of God. Yan, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ng Panginoon na gustong-gusto nila kahit yung gulay, mga gulayin, gusto nilang kuna ng ikapo. Kasi inuhot-hot nga nila, mga kapatid. Okay, sabi rito. Who do you Pharisees? But you pay no attention to judgment and to love for God. You pay no attention to judgment and to love for God. Okay? So, you pay no attention to judgment and love for God. Yung pagmamahal sa Diyos, ang kahatulan at ang kahatulan. May mga tao ngayon na it seems ang tao ngayon, parang it seems ang buhay nila is, let us drink and be merry for tomorrow we will die. Parang ganun lang. They are not anymore believing that there is a judgment to come. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang Biblia, kung babasahin natin, before the judgment time will happen, makikita natin na magkakaroon ng mga ganitong mga palatandaan. At makikita natin yan sa Matthew chapter 24. And very accurate, kasi sapagkat noong sinabi ng Panginoon yan, that was in the first century, around mga 33 AD, sinabi ng Panginoon, and today, ang lahat ng ito ay nangyayari sa atin, mga kapatid, especially dito sa ating bansa. Di ba? Makikita natin yung pangyayari na yan. Makikita natin na magsunod-sunod ang Cebu, ang Visayas, ang Mindanao, nagkaroon ng mga lindol at napatunayan na nagkaroon ng katotohanan. Kung bawasahin natin yung Matthew chapter 24, sino ba nakabasa dito sa inyo ng buong Matthew chapter 24? Diba? Nakalagay doon, lahat ng mga pangyayari ay
nagaganap na, mga kapatid. Pati yung sinasabi doon sa Matthew 24 na darating yung mga bulaang propeta. At nangyari nga, mga kapatid. Sabi niya sa huling araw, may mga darating na mga bulaang propeta. At tunay nga, mga kapatid, noong 1517, nagpasimula. And then, kahit dito sa atin, marami na rin pong lumalabas ng mga bulaang propeta. Ang isa nga sa Davao, nagpakilala na siya ay appointed son. Ang appointed son, mga kapatid, actually, ang kahulugan nun ay ginawa lang yung appointed son. Actually, ang ibang kahulugan nun is Messiah, Kristo. Pag sinabing appointed son, ibig sabihin, pinili ka, hinirang ka, pinahiran ka. You are chosen. Ibig sabihin, tinago lang yung pangalan na Messiah. Tinago lang. Ginawa lang English na appointed son. Hinirang na anak. At meron din dito sa atin, nagpakilala. Di ba? Meron pang sa atin ngayon, baka hindi nyo alam. May sinatawag na Kingdom of Priests. Meron ngayon bago naman, nagpakilala na Christ. King, priest. Tapos meron nagpakilala ngayon, nakilala niyo si Yabo, nagpapakilala na siya daw, ang kanyang asawa na dalawa ay resurrected body ni Keturah at ni Sarah. You see? And then meron din ipakilala sa atin dito na anghel ko noon, nasugo, na restorer, tagapagbangon ng iglesia ng Panginoon ng talikod. So, yan yung sinasabi ng Panginoon. Before this judgment na sinasabi, yung kahatulan, judgment, and love for God, is totoong-totoo ito, mga kapatid. Whether we like it or not. Kaya nga, kung titingnan natin, ito kumbaga parang nagpaparamdam, kumbaga parang before mangyari itong judgment, meron munang nangyayari sa atin sa kasalukuyan na ganito. Di ba? Kumbaga parang binibigyan ka ng pagkakataon na to think, mag-isip, bakit kaya mayroong mga ganitong mga bagay? Kasi sinabi pala ito ng Panginoon na sa huling araw, marami palang ganitong mangyayari. Yeah, di ba? So, maraming darating na bulaan. Katulad din si Mang Felix, di ba? Mang Felix, sinasabi niya, sugo siya. Actually, yung kanyang doktrina ni Mang Felix ay kinopya niya lamang kay yung apostasy theory niya. Kinopya niya lamang kay Joseph Smith, mga kapatid. At yung hindi pagiging Diyos ni Kristo ay kinopya niya lamang kay Arius, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 24, nagkaroon ng katuparan. Nalulutang na itong napakaraming mga bulaang propeta. Matthew chapter 7, verse 15, and then doon sa Matthew chapter 24, verse 11, at saka Matthew chapter 24, verse 24, mga kapatid. Okay. Ngayon, mga kapatid, kahatulan at pag-ibig sa Diyos ang sinasabi ng Panginoon. Woe to you, Pharisees, you pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention. Yan. Hindi ninyo binibigyang halaga. You pay no attention. Hindi ninyo binibigyang halaga ang patungkol sa kahatulan, judgment, and to love for God. Di ba? Marami na ngayon kung itong mga politicians natin naniniwala that there is judgment. They're supposed not to steal our money. Di ba, mga kapatid? So kung naniniwala tayo sa Diyos, ibig sabihin dapat naniniwala tayo na may kahatulan, mga kapatid. Kasi sinasabi naman talaga yan ng Panginoon ng Biblia, ng Panginoon Jesucristo. Di ba, sa Matthew 24, yun yung mga signs, mga kapatid. Tikto, tapasahin nyo. Sa Matthew chapter 24, yun yung mga end-time prophecies, end-time signs. End-time signs. Then, pagdating Matthew chapter 25, basahin nyo, mga kapatid. Ito si Fausto na to, ligaw na ligaw to, itong naniniwala, ng talikod yung iglesia ng Panginoon. Paulit-ulit na may sinasabi mo, Fausto. Bye ka. Bye for now.
Yung si Fausto, binute mo na natin kasi member noon ng iglesia. Si Manalo ay, sino po nagsugo sa kanya? Wala po nagsugo sa kanya, mga kapatid. Nagkulong daw siya sa kwarto niya, then after 3 days, sugo na siya. Ang magsusugo ng mga propeta sa Biblia, mga kapatid, ay kinausap sila ng Panginoon. Walang sinabi doon sa Matthew 24, end time prophecies, mga kapatid, nakalagay doon yung mga darating na mga pangyayari. But never sinabi ng Panginoon na matalikod yung kanya iglesia. Bagkus, maraming mga darating na mga bulaang propeta. At sinabi doon sa Matthew 24, mga kapatid, sa end time prophecy, na maraming mga taong tatalikod sa kanilang pananampalataya. Diba? So, ang dami na ngayon mga tao hindi na nagsisimba. Hindi ko lang alam ngayon kasi nagkaroon ng lindol. Kung marami na ba uli nagsisimba. Pero paano pagkatapos na wala ng mga lindol? Makikita na naman natin ang mga tao na balik na naman sa dating pamumuhay. Ito yung sinasabi ngayon ng Panginoon, mga kapatid. The gospel of the Lord is reminding us, sabi niya, you pay no attention to judgment and to love for God. Okay? Okay lang, sige, okay lang na magkaroon kayo ng mga paghahandog, sabi ng Panginoon dito sa kasunod. This you should have done without overlooking the others. Okay? So, okay, gawin mo yan, pero hindi mo i-overlook yung judgment, hindi mo i-overlook yung pag-ibig sa Diyos. Of course, pag sinasabing pag-ibig sa Diyos, karugtong yung pag-ibig sa kapwa. Ibig sabihin, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, ay mahal mo rin ang kapwa mo. Hindi mo siya pinagdanakawan, hindi mo siya ginagawan ng kasamaan, mga kapatid. Diba? So, ito gustong-gusto kong bigyan ng diin tong you pay no attention to judgment. Kasi, take note mga kapatid, basahin niyo po ang Matthew chapter 24. Those are the signs to come before the judgment. Then after that, Matthew chapter 25, makikita natin dyan sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, yung tinatawag na Judgment of the Nation ang title niyan. Okay? Nilagyan nila ng title na Judgment of the Nation. Bakit? Ang nakalagay doon, at sa araw na yaon, ito mga kapatid, basahin natin na. Sa araw na yun, after niya isalaysay itong mga signs of the times dito sa Matthew chapter 24, mga kapatid, then the Lord, pinaliwanag niya rin ang karugtong. Take note, magkarugtong. Okay? Sign of the times muna, end time prophecies, then ang karugtong is judgment of the nation. Okay? Sa Matthew chapter 24, verses 1 to 28, yan yung about sa end time prophecies. Then, pagkatapos niyan, verses 29 hanggang 29, then pagkatapos hanggang 51, mga kapatid. Those are signs of the times before the coming of the Lord. Then, pagkatapos niyan, is dito sa Matthew 25, verses 31 to 46. Ang nakalagay dito, the judgment of the nation. Saka isinaysay ng Panginoon, prior mangyari ang judgment of the nation, sinaysay niya muna yung mga end time prophecy. Sinaysay niya muna yung mga mangyayari sa huling panahon. Lindol, mga lahat ng mga sakuna, sinaysay muna ng Panginoon. Then dito sinasabi niya, verses 31, when the Son of Man comes in His glory, take note mga kapatid, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. You see? May mga signs muna mga kapatid. Di ba? Halimbawa, di ba halimbawa pupunta ka sa isang lugar. Ito example lang ito mga kapatid. Sa isang lugar, may mga road signs, di ba mga kapatid? Be careful or slow down kasi zigzag ang road. May mga slow down, slippery when wet, kung basa. May mga signs na ganun. For you
na makapaghanda ka, na makapag-prepare ka sa mga mangyayari ahead. Di ba? May signs. Slow down. Sharp curve ahead. Di ba? Slow down. Kasi baka may mga possible na may mga bato na mahulog sa bundok. May mga road signs. Before ka makarating sa lugar na pupuntahan mo, may road signs muna. May babala. Okay? The same with, bago darating ang Panginoon, He gave us these signs to happen. Mga kapatid. May nakausap ako kahapon, even my wife. Ang TV namin, itong malaki naming TV is 52 inches yata. Ito ay mataas. Hindi siya mababa. Di ba dapat supposed to be, mga kahit hanggang dito dapat. Taas. Talaga mataas pa sa amin yung pinaglalagyan kasi ang lagayan namin ng TV nasa taas. Yung dati naming lagayan ng TV nasa taas. Ngayon, sinasabi ng asawa ko na nagagalit na nga, na gusto niya alisin. Gusto niya alisin, mga kapatid. Sa taas na yan, si taas. Kasi sayang 52 inches na TV. Tapos, ang support lang yan is may tali sa likod ng TV at naka-attach sa wall. So, in case maglindol, kung ganun kalakas, kung matanggal yung pako, goodbye, 52 inches na TV. Ito sa TV, ahead dito sa taas ko. Dapat kinuhan ko na rin. Ngayon ko lang actually, yung may napulot akong emergency bag galing sa Pasig. Yun yung tinabi ko na ngayon kasi iniisip ko kung ano yung pwede paglagyan. Ilagay in case na magkaroon man ng mga mangyayari ay meron na kaming mabitbit. Yung mga documents ko, mga documents namin, inilagay ko na doon sa nabili kong dating bag na medyo malaki. So, kahit pa paano na meron ka dapat nakalagay sa bag, mga kapatid. Parang katulad nung video na nakita ko kagabi, na yung bata, prior maglindol doon sa Cebu Parñata yun. Bata, bago maglindol, habang naglalaro yung bata, parang nagkaroon siya ng vision na then sinabi, siguro 2 years old or 3 years old yung bata or 4 years old. Habang naglalaro siya, ang tatay niya nagko-computer. Then sinabi ng bata na parang may nakita yung bata na vision. Nasa Facebook yung mga kapatid, nakita ng bata, natakot yung tatay, lumabas sila. May mga bit-bit na, ang kagandahan nakita ko doon kagabi sa video, yung mga pamilya, may mga bag na sila na may mga laman na binit-bit na nila. Lumabas sila after nung sinabi ng bata. And how many minutes after sinabi na nakalabas na sila, talagang nagkaroon ng lindol. Ibig sabihin, merong palatandaan na ibinigay sa kanila through that little kid na naglaro. Nagkaroon ng vision yung bata. Nakita niya raw. Parang hindi nga maintindihan kasi bata pa, bulol pa eh. Pero nung naintindihan ng tatay na sinasabi ng bata, binitbit niya yung anak niya at lumabas sila. Then, mga wala pa yatang 20 minutes, wala pa. Naglindol, mga kapatid. So, the same with us, that before the coming of the Lord Jesus Christ, there is a sign. There are so many signs to happen. Basahin niyo Matthew chapter 24 kung hindi kayo nagbabasa ng Bible. Basahin niyo, try niyo, basahin niyo Matthew 24. And then itong pagdating dito sa Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Dito nabasa na natin yung verse 31 to 32, then sa verse 33. Kasi ang ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon, you pay no attention to judgment. So, binibigyan natin ng diin. Kasi gusto natin i-emphasize na isamantalahin, na ipakita, these are only the signs. These are only warning for us, mga kapatid. Kahit sabihin mong that can be explained scientifically. But before pa man magkaroon ng mga pag-aaral ng mga scientifico, ay inihula na ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ito na mangyayari.
Okay? Sabi dito, so, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, biro mo, try to imagine kapag babalik ang Panginoon Kristo, all the angels with Him, natural, nagdiningning ang kalangitan. Kaya nga, kung babasahin natin dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid, take note. Actually, dito, kaugnay ito dito sa Matthew 25, 31 to 46. Kasi ang sabi dito sa verse 31, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. Okay, dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, sa pahayag, Bible nyo, may Bible kayo dyan, nakalagay dito mga kapatid, take note. Ito, take note. Pakinggan nyo kung gaano katindi. Sabi dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati nang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magdagayon nga amin. So, darating ang Panginoon kasama ng kanyang mga anghel kapag makita natin siya, ang sinasabi dito, ang pagka-describe dito, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Okay? Bakit iiyak? Of course, kung titingnan natin, iiyak. Tayong mga mananampalataya, tayong nagtiwala sa Panginoon Kristo, tayong sumampalataya sa Kanya, iiyak din. Bakit? Umiyak tayo sa kagalakan. Umiyak tayo umiiyak tayo sapagkat tinupad na ng Panginoon ang kanyang pangako na malaon na nating hinihintay ang kanyang pagbabalik. Yung iba, iiyak din, mga kapatid. Iiyak sila sa takot. Iiyak sila sa pangamba. Sapagkat tayo na kanilang pinagtatawanan ay tayo ngayon sa panahon na yun ay magdiriwang. Iiyak sila sa takot. Meron pa nga ang description, mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, yung narinig nyo ba na yung natutulog? Na habang natutulog ay tumutulog yung ngipin? Di ba? Mangangalit o yung ngipin. Ganun, mga kapatid, ang pag-describe. Then dito sa verse 8, ito sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So you see, ang pagpapakilala dito ni Juan sa pahayag, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Diba? Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So therefore, kung siyang darating ang tinutukoy, sino bang yung darating? Ang Panginoong Kristo. So therefore, ang Panginoong Kristo ay hindi tao lamang, kundi Diyos na makapangyarihan. Okay. At siya ang hahatol sa atin. Bakit papayag ka na ang hahatol sa iyo ay tao? Of course, ang Diyos ang tagapaghatol. Okay? So, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. At balikan natin ang Ebanghelyo. You pay no attention to praise Lord. Tawain ka nawa ng Panginoon ni Elaspam. You're making blasphemy. Okay. Then, balikan natin mga kapatid ang Ebanghelyo. You pay no attention to judgment. And yung love for God. So, okay, sabi dito, you pay no attention to judgment and to love for God. These you should have done without overlooking the others. Yung paghihingi nila ng mga ikapo, mga kapatid. Okay. Woe to you, you are like unseen graves, over which people unknowingly walk. Yan. Kasi yung pretension or hypocrisy of the Pharisees, para daw sila mga grave, mga
libingan na ang linis, ang ganda ng pintura sa labas, pero ang loob ay puro buto. Yan. So, hindi pwede na ang pamumuhay natin ay magiging katulad ng mga Pariseo. Kinakailangan ng ating pamumuhay, mga kapatid, ay umpisahan or dapat namumuhay tayo ng may kabanalan. Hindi pwede na magiging katulad tayo ng mga Pariseo na hypocrites. Palabas lang, panlabas lamang ang kanilang kabanalan. Hindi pwede, yun nga nakalipas sa Sunday, sinabi ko, hindi pwede na ang ating pagiging Kristiyano ay hanggang dito lang sa loob ng simbahan, mga kapatid. Okay? So ito yung mga Pariseo, pinagsasabihan sila ng Panginoon. And then verse 45, then one of the scholars of the law said to him in reply, "Teacher, by saying this, you are insulting us too." And he said, "Woe also to you scholars of the law, you impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them." Okay? Sa mga Hudyo, mga kapatid, kasi from the Ten Commandments, alam niyo na from the Ten Commandments ay na-expound ito mga scholars of the law ang Ten Commandments hanggang sa umabot daw po ito, mga kapatid, ng 613 laws. Ganun karami. So sa pagdami ng mga batas, ay impose lang sila ng impose. Pero hindi sila apektado, hindi nila ginagawa. Kahit even one little fingers ay hindi nila tinutulungan yung kanilang kapwa. They are not lifting their fingers to ease the burden of their kababayan. Parang katulad ng mga congressman natin, mga senador, wala silang pakundangan sa paggawa ng mga batas. Di ba? Pag mahirap ka, kulong ka kaagad. Nagnakaw ka merong nagnakaw doon sa Mindanao yun, nabalita. Napanood ko na nabalita. Kulong ka agad. Sa barangay yata yun, mga kapatid, sa barangay. Parang may project sila na ginawa, pero parang ghost project. Nakulong sila at nasintensyahan sila ng, wala pa yung 100,000 ha? O nakulong sila ng mga 20 years. Parang ganun, something like that. Okay? Pero itong mga congressman natin na ngayon, di ba, nawala yung more than 1 trillion na pera natin sa pagnanakaw, sa ghost project, sa mga substandard na project. Itong mga congressman, ito example sa inyo, mga itong mga congressman, gumagawa sila ng batas na halimbawa sa traffic, yung mga motor, ginigipit nila yung motor, dapat hindi naman pwede dumaan ng motor sa pagitan ng mga kotse. Mga congressman na gano'n nang gumagawa ng ganong mga batas. Di ba? Yung bike lane hindi pwede gamitin, or yung sa patungkol sa traffic, nag-i-impose sila ng mga mabigat na traffic rules. Pero alam niyo ba na itong mga taong ito, hindi sila apektado, mga kapatid. Bakit? Yung pera natin, nagre-request sila ng mga VIP escorts. Nakikita niyo yung mga wangwang na yan? Yung mga motorized police, HPG. Ano ba yan? May mga military. Isang beses meron akong nakausap, military siya. Saan siya naka-VIP escort? Sa bagong Speaker of the House. Taga-Cagayan siya. Just last week yata yun. Mga kapatid, nakausap ko siya. Kaya yung mga congressman, hindi sila matatraffic kasi pwede sila mag-counterflow. Meron silang wangwang. Kapag ba-traffic, i-override nila yung i-overrule nila yung mga traffic enforcer doon sa gitna. Then ang mga traffic enforcers i-assist sila sa pagkuha ng traffic. Kaya makalusot sila kaagad.
Kaya kahit anong batas ang kanilang gagawin, walang problema sa kanila yun. Tayo lang maapektuhan. Especially involves traffic rules. Yung nagnakaw ka, kulong ka kaagad. Sila hindi sila apektuhan hanggang ngayon. Meron na bang napakulong? Wala. Di ba? So, yun yung mangyayari mga kapatid. Kaya, ito yung sinasabi ng Panginoon. You lay heavy burdens to people, but you do not using your little fingers, even your little fingers to lift it para maibsan man lang yung kabigatan ng inyong mga kababayan. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa mga scholars of the law. And most possibly, sinasabi din ito ng Panginoon sa mga mambabatas natin. Kaya pagdating ng araw na on the judgment day, ay mas mabigat yung kanilang pananagutan, mga kapatid. Diba? Ganyan, mga kapatid. Ganito yung sinasabi ng Panginoon ngayon. Ito yung mga scholars of the law. Ito yung mga congressman din natin ngayon. Mga senador natin. Gumagawa sila ng mga batas. Yet sila, lalo na sa traffic, kinihigpitan nila, lalo yung traffic, ginigipit nila, grabe sila manggipit, pero sila hindi sila apektado. Kasi may wangwang sila, may VIP escort sila, mga kapatid. They are not lifting their very little fingers para maibsan yung kabigatan natin, mga kapatid. So, ang sabi dito ng Panginoon, na you pay no attention because these people, ginagawa nila ito because ginagawa ng mga tao ito, yung mga scholars of the law, ng mga Pharisees, because they pay no attention to judgment and love for God. Hindi nila binibigyang halaga yung judgment. Alam nyo, parang ang sinasabi nila actually, kung babasahin natin, doon sa 1 Corinthians chapter 15, parang katulad nung, let us drink and be merry for tomorrow we will die. At yan din yung sinasabi doon sa Wisdom chapter 1 hanggang chapter 2. Mag-iwan tayo ng bakas, mag-iwan tayo ng kasayahan sa ating lugar na mga pupuntahan. Let us drink and be merry, for tomorrow will die. Ibig sabihin, na kapag namamatay sila, it seems for them, no more. Di ba? Kung itong mga tao na ito, naniniwala sa kahatulan, naniniwala sa judgment day, naniniwala sa sinasabi ng Matthew 25, 31 to 46, at sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na sinasabi doon, for we must all appear in the judgment seat of Christ. At tatanggapin natin ang gantimpala sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, mga kapatid. So, if we believe on that, we have to pay attention for the judgment. Ibig sabihin, ayusin na natin yung sarili natin ngayon, mga kapatid. Our God is giving us a sign. Binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon, binibigyan tayo ng palatandaan. Di ba? Halimbawa, dead end, may nakalagay, halimbawa, putol yung tulay. May nakita yata ako doon sa sa India. Putol yung tulay, hindi pa tapos. Walang sign, mga kapatid. Dire-diretso, laglag. Sa atin, merong sign. Dapat merong sign. Bago dumating yun, dead end, detour. Di ba? Merong ganun, detour. Detour. U-turn. No left turn. Pag nag-left turn ka, huli ka. Di ba? Right turn only. Di ba? So kapag ipilit mo mag-left turn, huhuliin ka. May consequences. The same with our Lord Jesus Christ. Prior pa man niya isa-isay,
yung sinasabi sa Matthew 25:31 to 46, ay binanggit niya muna yung mga signs doon sa Matthew chapter 24. We need to pay attention to this, to judgment and love, and the love for God, mga kapatid. Kasi, ewan ko lang kayo, kagabi, kaya tuloy kagabi, nung anong oras na kami halos nakatulog, 2:00, even my wife, anong oras na siya nakatulog, mga kapatid? Because, dahilan dun sa mga nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Kami, dami naming mga alagang aso. Sabi ko, kapag bubuksan na, meron kami sa taas pa, may mga puppies kami. Kung sakaling mangyari man, pag binuksan natin ang gate, sasama naman yan sa atin. Nilalagyan namin sila ng collar, yung iba wala nga eh. Di ba? Mga dokumento namin, nilagay ko na nga ngayon sa ubag ngayong umaga lang, mga kapatid. We need to pay attention to judgment. Because prior ng judgment, mabuti pa rin ang Panginoon. Because prior ng judgment time, God is giving us a sign, mga kapatid. Binibigyan niya tayo ng palatandaan. Binibigyan niya tayo ng direction. Binibigyan niya tayo ng warning. Di ba yung mga signs sa road signs? Those are warning signs at the same time. Slow down. Sharp curve. Eh kung dire-diretso ka, ang bilis ng takbo mo. Hindi ka makano, yung banking mo ay alanganin yung banking mo, delikado. May tendency tinatawag na lumampas ka. Di ba? Marami na nakita. Kapag curve, ibig sabihin, you need to slow down. May mga signs. May mga naka-curve na araw na gano'n. Ibig sabihin, pag gano'n yung kalsada. So, kailangan mong mag-slow down, sundin yung direction. Kung hindi mo susundin, ano mangyari? Mapapahamak. The same with us, mga kapatid. We will not believe. If we will not believe to the signs given by the Lord, and iniwan niya sa atin na naisulat na ngayon sa banal na kasulatan, time will come. We cannot blame the Lord. Lord, hindi ko ito alam. Kala ko walang ganito. Hindi natin masasabi yung mga kapatid. Because God has given us already the church. God has already given us the scripture. Diba? Yan din yung binanggit niya doon sa kay mayaman. At na namatay while si Lazarus, sa kwento ni Lazarus at ng mayaman. Kaya nakikiusap siya, pwede ba suuguin si Lazarus para pagsabihan ng aking mga kapatid na para hindi sila hantong sa ganitong sitwasyon? You see, mga kapatid? Anong sagot ng Panginoon? No need. There is no need na kailangan may mabuhay pa. Actually, nabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. There is no need na may magsasabi pa sa kanila sapagkat naandun na ang kasulatan ni Moses, okay? Sa atin, hindi lang kasulatan ni Moses meron. Meron ng mga kasulatan ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Meron ng mga kasulatan ng mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. There is no need na meron pang mga tao na galing sa langit, o kamag-anak mo na mabuhay ulit at pagsabihan ka na mag-ingat kayo, magbagong buhay kayo para hindi kayo hantong sa kinalalagyan ko. Hindi na ganun. Mga kapatid, basahin niyo Luke chapter 16. There is no need for that. Ang sabi ng Panginoon, ando na yung kasulatan ni Moses. Sa atin mapalad tayo. Hindi lamang kasulatan ni Moses, hindi lamang yung Pentateuch, hindi lamang yung Torah. Meron tayong mga aklat ng mga propeta, ng mga minor prophets, ng mga apostol, at ng mga sulat nila sa mga Christian community during these times. So therefore, that is more than enough for us to believe, to ready, to pay attention to judgment, and the love for God, mga kapatid. So that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us. Ang
Ang siguro alam ko na marami sa atin or even your kamag-anak ay nangangamba na rin mga kapatid. Lalo na yung mga kababayan natin sa Cebu kasi ilang beses silang inulit-ulit ng lindol mga kapatid. Sa Mindanao, maging dito sa North, meron na rin, di ba? Karoon ng sa Baguio, parang minor lang yun. Let us remember na kapag magkaroon ng, ito pa yung inaasahan natin, sinasabing big one. Kapag magkaroon ng lindol, may tendency na puputok ang mga bulkan dito sa atin sa Luzon. Mga Pinatubo, pwede mag-reactivate ang active na bulkan na Taal. Di ba yung Canlaon, just recently? Di ba daming bulkan sa Mindanao? Mount Matutum. Mayon. Kung magkaroon ng big one, may tendency na magkaroon ng reaction din yan, mga kapatid. So may tendency, actually, hinahanap ko sa Revelation na dahilan dun sa mga sakunang darating, maraming mga tao mahihimatay sa takot sa pag-iisip ng mga bagay na yun. At alam ko na marami ngayong mga tao or kamag-anak tayo na natatakot at nangangamba. Hindi para sa atin, not anymore for us. But for our loved ones. Ang pinanghawakan natin, siguro ang isa-suggest ko sa inyo, let us start to pray yung Psalm 23. Dito sa Bible, Psalm 23, Psalm 46, and then Psalm 91. Yan yung i-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon dyan. Para i-spare kung mangyari mga bagay na yan, i-spare tayo ng Panginoon, ilikadya tayo ng Panginoon. At panghawakan natin yung sinasabi ng Romans chapter 10, verse 13, mga kapatid. For whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Lord, pinanghawakan namin yung pangako mo na sinasabi mo, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Iligtas mo kami, Panginoon. Siguro, or hindi man, kung sakaling Hosanna, ang kahulugan ng word na Hosanna or Hosanna, ang nakalagay, ang kahulugan niyang Hosanna na yan is, Lord, grant us salvation. Yan. The shortest form of prayer, Lord, grant us salvation. Hosanna. Hosanna, Lord. Lord, grant us salvation. Mga kapatid. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng kaligtasan. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound, mga kapatid. Shalom. Thank you and God bless sa mga 271 likes at sa mga nag-tap ng screen or yung hindi man nag-tap ng screen kung nandiyan sila nakisa sila sa atin. God bless us, mga kapatid, and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen. God bless din pala kay Shanina, Coring Aklan, Jubilin, Ninita Kalayag, Lilian, Nilia Casyas. God bless you all, mga kapatid.